Nahihiyang sabi pa nga ni Ligaya. Aba syempre naman, hindi na kayo bumabata pa. Ang mahalaga, kasama sina siya mga plano nyo. Kapag ibang lalaki yan, baka ikaw lang ang gusto tapos ayaw ang anak mo. Komento pa nga ni Aling Marta. Kung sa bagay, bulong na nga lamang ni Ligaya. Ilang gabi na nga rin, hindi nakakatulog simula nang magkahalikan nga sila ni Jacob. Sinabi nga nito na liligawan nga siya at ginawa nga niya yun. Araw-araw, tumatawag nga si Jacob sa kanya sa umaga, pagkagising at tanghali kapag lunch break nga nito at sa gabi bago nga matulog. Dahil busy daw ito sa trabaho, hindi ito madalas makapunta kina Ligaya. Pero hindi rin ito nagsasawa na magpadala ng bulaklak o kung ano-ano pang regalo para sa kanya. Nasyanak, pakikuha nga yung pang-ipit sa damit doon sa loob ng bahay. Tapos na akong magbanlaw ng mga labahin ko kaya magsasampay muna ako bago magluto ng panangalian. Sabi nga ni Ligaya habang nagpipiga nang binanlawan nga niyang kumot. Opo ma, masayang tugon naman ni Nash bago tumakbo papasok sa loob ng bahay para sundin ang utos ng ina. Tutulungan ko na po kayo magsampay. Ani nga nito ng madatna ng ina sa bakuran kung saan gumagawa nga ng sampayan ng damit. Nako, ang sipag talaga ng anak ko, sigurado ka ba dyan? Di ba nanonood ka pa ng palabas sa TV kasama si Mang Berto? Sabi nga ni Ligaya na nagsisimula na nga ang ilagay sa hanger ng mga damit na nilabhan. Okay lang po, tsaka tapos na rin po yung anime na pinapanood ko, tulungan ko na po kayo. Pagpupumilit pa nga ni Nash. O sige anak, maraming salamat ha. Nakiting sabi naman ni Ligaya at tinuruan nga si Nash ng gagawin. Patapos nang magsampay ang mag-ina nang may bigla nga silang narinig na ingay sa gate. Napatingin nga ang dalawa sa direksyon kung saan nagmumula nga ang malakas na sigaw at nagulat nga sa nakita nga nila. Ligaya, Ligaya! Nanlamig ang katawan ni Ligaya nang marinig ang boses ng lalaking akala niya hindi na nga ulit niya makakarap pa. Ma, okay lang po ba kayo? Tanong nga ni Nash nang mapansin ang pamumutla nga ng kanyang mama. Ligaya, nasan ka ba? Bakit hindi ka sumasagot? Alam kong nandito ka kaya sumagot ka. Pagpapatuloy nga ng lalaki, napasigaw pa nga. Ano po yun? May kailangan po ba kayo sa mama ko? Lakas loob nga na tanong pa nga ni Nash sa lalaki nga nang makalapit nga ito sa kanila. May kailangan po ba kayo? Pag-uulit pa nga niya. Tama pa lang narinig ko na naging artista na yung anak ko. Mabuti naman at namana mo sa ina mo yung mukha mo at naging artista ka. Di sana kung naging artista din ang mama mo dati, di na kami nahirapan pang palakihin ka. Walang modo pa nga nasabi nga ng lalaki. Napakuyom na nga lamang nang malilit nga niyang kamao si Nash sa sinabi nga ng lalaki. Hindi man niya mamukhaan ito ay nahulaan na nga niya kagad kung sino nga ito. Bruno, bakit ka nandito? Huwag kang sumigaw. Natatakot yung bata. Tsaka pwedeng maiskandalo yung mga kapitbahay. Kinakabahan pa nga ng suway nga ni Ligaya sa dati nga niyang kinakasama. Aba, sumasagot-sagot ka pa ngayon ha? Ano ha? Dahil ba naging artista na yung anak mo? Kaya lumalaki na rin yung ulo mo ha? Matapang nasabi nga ni Bruno habang dinuro-duro pa nga nito si Ligaya. Ano? Hindi ka makasagot, diba? Nasaan na ang pera? Siguro naman hindi mo nakakalimutan na ako pa rin naman ang batang yan kaya dapat lang nahatian niyo rin ako ng pera na kinikita niya. Sabi nga ni Bruno na naglabas nga ng sigarilyo. Sinindihan nga niya ito at binugahan nga ng usok ang mukha ni Ligaya. Napaubo na nga lamang si Ligaya habang masama ang tingin kay Bruno. Wala kang karapatan na kami ng pera na kinikita ng bata. Kung meron man siyang pera para yun, sa kinabukasan niya at hindi para sa waldasin mo. Malamig na sabi naman ni Ligaya. Tsaka pwede ba? Huwag kang magsigrilo dito. Kakasampay ko lang ng mga yan tapos dito ka magbubuga ng usok. Hanggang ngayon bastos ka pa rin, Bruno. May halong galit nga na dagdag pa nga nito. Ngumisi naman si Bruno bago niya biglang sakalin si Ligaya. Ganun, sumasagot-sagot ka pa talaga ah. Ano ha? May pinagmamalaki ka na ba?
Balita ko may lalaki daw na pumupunta dito. At sabi nila presidente daw ng kumpanya. Kaya pala ganyan kanumusta sa akin. Bitawan mong mama ko, wag mong saktan ng mama ko. Sigaw nga ni Nash na pinagsusuntok nga ang ama niya. Anak, lumayo ka sa kanya. Hirap naman na sabi nga ni Ligaya. Habang mahigpit na nakahawak nga sa kamay nga ni Bruno na nasa leg niya. Bitawan mo siya. Isang pamilyar na tinig nga ang nagsalita mula sa likuran. Hindi pa man nakikita nga ni Ligaya, ang mukha nito ay alam na nga niya kung sino nga ang dumating. Ilang saglit pa ay biglang bumagsak nga sa lupa si Bruno matapos nga siyang suntukin nang walang iba kundi si Jacob. Sino ka sa tingin mo para saktan mo siya? Nagpipigil sa galit nga na tanong nga ni Jacob bago lapitan nga si Ligaya na hinihimas nga ang namumula nga nitong leeg. Lalayuan mo sila o ipapakulong kita? Malamig ang boses na tanong pa nga ni Jacob kay Bruno. Matapos nga nilang magharap sa kapitan, kung siya lang ang masusunod, idederetsyo na nga niya ito sa kapulisan. Kaya niyang ipakulong ito gamit ang koneksyon niya pero ayaw naman niyang maging marahas lalo pa. At ito ang tunay na ama ng anak ni Ligaya. 1 milyon? Bigyan mo ako ng 1 milyon at lalayuan ko na ang mga yan. Sa tingin mo ba? Gusto ko talaga silang balikan? Kung hindi ko nga lang nakita yung billboard sa EDSA ng batang yan, hindi ko na sana sila sisiputin pa. Nahihiling nga na sabi nga ni Bruno. Patawa-tawa pa nga ito habang nanunoy ang tinignan nga si Ligaya kasama ang anak nila na si Nash. Mukhang gusto mo yatang makulong. Sige, kung yan ang gusto mo ako nang bahala dyan. Sabi nga ni Jacob sabay senyas nga sa kasama niya. Siguraduhin niyong maaresto kagad ang lalaking to. Utos nga niya sa kanyang staff. Yes, Mr. President. Sagot naman sa kanya. At bakit naman ako arestuhin? Wala naman akong ginagawang kasalanan at paglabag sa batas. Kampante pa nga nasabi ni Bruno. Kung meron man dito na dapat makulong si Ligaya dapat yon. Pineperahan lang niya ang anak namin at nakikipaglandian pa siya sa iba kahit may asawa na siya. Dagdag pa nga niya. Asawa? Bakit kasal ba kayo ni Ligaya? Mariin na tanong pa nga ni Jacob. Kundi dahil sa'yo, hindi sana nahirapan si Ligaya. At hindi sana siya nakaranas ng pambubuli na disgrasyada daw siya. Iniwan mo siya at hindi mo siya asawa. Ngumisi lang si Bruno. Kailangan pa ba ng kasal para tawaging asawa yung babae? Ako na nga ang nakabuntis sa kanya eh. May anak na nga kami. Bakit gusto mo pa rin ba siya? Kahit tira-tira ko na lang ang mapunta sa'yo at disgrasyada naman talaga siya? Hindi nabigilan nga ni Ligaya ang pananahimik. Mabilis nga niyang nilapitan si Bruno at sinampal nga ito ng 2 beses sa magkabilang pisngi. Hulang iya ka? Hindi ka na nga nahiya sa ginawa mo, makapal pa yung mukha mo. Para sabihin lahat ng yan. Kung may pinagsisisihan man ako sa buhay ko, yun ang mahalin ka at magpauto sa'yo, Bruno. Sabi nga ni Ligaya habang nanginginig nga na hinarap nga ang dating kinakasama. Ligaya, hindi mo na kailangang harapin ng lalaking yan. Sisiguraduhin kong hindi na nga siya makakalapit pa sa'yo. Tiimbagang nasabi naman ni Jacob sabay hila nga kay Ligaya palapit sa kanya. Isang mapaklang tawa naman ang pinakawala ni Bruno. Oo nga naman. Bakit mo nga naman magugustuhan niyang si Ligaya ay maganda pa rin ang hubog ng katawan kahit na may anak na? Siguro ganyan na ganyan talaga ang hilig mo no? Pangangantsaw pa nga ni Jacob at pang-iinsulto. Tsaka ikaw naman Ligaya. Sa tingin mo ba? Seseryosohin ka ng lalaking yan? Katawan at mukha mo lang ang habol niya. Kung hindi ka maganda at sexy, hindi ka niya papansinin. Sigurado akong gagawin ka lang yan na parausan. Kaya wag ka nang umasa pa na hindi ka niya lolokohin. Hindi na nga pinatapos pa ni Jacob ang mga sinasabi ni Bruno bago nga niya ito patahimikin gamit ang kanyang kamao. Tila nagdilim nga ang paningin niya at pinagsusuntok ang mukha ni Bruno. Ikaw na nga tong walang kwenta na iniwan ang mag-ina mo. Ikaw pa tong malakas ang loob para magsalita ng ganyan? Kung sa tingin mo lolokohin ko lang si Ligaya pues, nagkakamali ka. Sigaw nga ni Jacob sabay malakas na sinuntok nga ang mukha ni Bruno. Maya-maya pa, naawat na nga rin sila ng iba pang nandoon sa barangay hall. Anong ginawa mo sa mukha ko?
Kakasuhan kita. Ipapakulong kita. Kailangan mo akong bayaran. Sigaw pa nga ng mukhang pera ni si Bruno habang pilit na kumakalas nga sa hawak ng mga barangay tanod. Okay ka lang ba? Tanong nga ni Jacob kay Ligaya nang makalis na nga sila sa barangay hall. Huwag mo nang isipin ang sinabi ng lalaking yun. Hindi naman totoo na ganun lang. Ang habol ko sa'yo, tsaka hindi kita lolokohin. Sabi nga ni Jacob bago hawakan nga ang kamay ni Ligaya. Okay lang. Alam ko naman na masama talaga yung tabas ng dila ni Bruno eh. Sanay na ako sa pananalita niyang ganun. Tsaka, matapos ng lahat ng ginawa mo sa amin, parang wala na rin halaga ang sinasabi niya. Siyempre mas paniniwalaan kita. Sad nga ni Ligaya. Ang sakin lang, sana hindi na niya pinakita sa anak niya ang kawalang hiyaan niya. Hindi ko pa nga nasasabi kayo na siyang tungkol sa ugali ng ama niya eh. Sa tuwing nagtatanong siya kung anong klaseng tao si Bruno, hindi ko siya nasagot. Ayoko rin kasi na magalit siya sa sariling ama niya. Kahit pa sinasaktan niya kami noong kasama pa namin siya. Naluluhang sabi pa nga ng babae. Shh, huwag ka nang mag-alala. Matalinong bata si Nash. Kaya sigurado akong maiintindihan ka niya. Sabi nga ni Jacob sabay haplos nga sa likuran ni Ligaya. Tsaka Ligaya, yung tungkol sa sinabi ko kanina, hindi kita lolokohin. Nasabi ko na sa'yo na gusto kita, diba? Pero hindi ko pa nasasabi na mahal kita. Mahinang sabi nga ni Jacob. Itinaas niya ang mukha ni Ligaya para magtama ang paningin nila. Oo, Ligaya. Mahal na mahal kita. Nung nakita kong sinasaktan ka ni Bruno, nagsisi ako kung bakit hindi kita agad nakilala. Sana kung dumating ako ng mas maaga sa buhay mo, hindi mo na kailangang masaktan ng ganon. Kaya sa pagkakataong to siguro, gusto kong hingi ng kamay mo na. Lumuhod na nga si Jacob sa sahig habang nakaupo naman sa harap nga niya si Ligaya. Inilabas nga niya ang lumang singsing na galing nga sa namayapa nga niyang ina. Antik man ito, hindi pa rin may tatago ang angking ganda nito. Ligaya, hindi na tayo bumabata. Will you be my wife? Tanong nga ni Jacob habang hawak ang singsing sa harap nga nito. Biglang nawala ang galit at inis ni Ligaya kay Bruno. Tila na puno ng pag-asa at pagmamahal ang dibdib niya matapos marinig ang mga sinabi ni Jacob. Hindi niya inaasahan na darating pa ang araw na may mag-aaya nga sa kanyang magpakasal. Kahit na kinukutsa siya madalas na disgrasyada ng mga taong nasa paligid niya. At kahit na nabigo siya sa pag-ibig at pinagmalupitan, pinapangako ko na walang kahit na sino pa ang pwedeng manakit sa'yo. At gusto ko ring malaman mo na kahit anong mangyari, hindi kita sasaktan. Mapapisikal man o emosyonal. Mahirap man itong paniwalaan pero gagawin ko talaga ang lahat ng makakaya ko para tuparin ang mga pangako kong to. Seryosong sabi nga ni Jacob. Pabilis nga ng pabilis ang tibok ng puso niya habang hinihintay ang sagot ni Ligaya. Mama, sagutin mo na po. Mahinang sabi naman ni Nash na nakatayo nga sa pintuan kasama si Aling Marta at Mang Berto. Pwede ba anak? Tanong naman ni Ligaya sa anak. Mahal naman niya si Jacob pero gusto pa nga rin niyang marinig ang opinyon ng anak. Oo naman po. Kampante na sagot nga ni Nash sabay thumbs up pa nga. Napangiti na nga lamang din si Ligaya at humarap nga kay Jacob. Yes, Jacob. Pakakasalan kita. Naluluha pa nga niyang sagot sa tanong nga nito. Naluha na nga rin si Jacob nang marinig ang matamis na oo nga ni Ligaya. Agad niyang ipinasok ang singsing sa daliri nito at niyakap nga ang babaeng pakakasalan niya. Mahal na mahal kita, Ligaya. Bulong nga ni Jacob at mas hinigpitan pa nga ang yakap. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Ligaya sa narinig. Mahal din kita, Jacob. Anya. Samantala, and cut! Sigaw nga ng direktor matapos kunan ng panghuling scene sa commercial na dinedirect nga nito. Wrap up na tayo. Anunsyo nga nito sabay tayo para lapitan ang masayang pamilya na siyang gumanap sa bagong commercial. Congratulations!
Mr. President, hindi ko akalain na darating ang araw na makikita kita na umarte on screen para sa isang TV commercial kasama ang mismong pamilya mo. Nakangiting sabi nga ng direktor kay Jacob na hawak pa ang anak niyang babae. Napakagaling niyo po. Dagdag pa nga nito. Salamat. Maikling sagot na nga lamang ni Jacob dito. Napatingin naman siya sa asawa na may hawak nga ng isa pa nga nilang batang babaeng anak. 3 taon na nga silang kasal. Maliban nga sa anak nga nilang si Nash, nagkaanak pa nga sila ng kambal na babae. Hindi rin inaasahan ni Jacob na magkakaroon kaagad sila ng kambal pero masaya rin siya. Dahil lumabas na malulisog ang mga bata. Ma, ito na po yung tubig. Ako na po muna ang hawak kay Althea. Sabi naman ni Nash sabay abot nga ng bottled water sa kanyang ina. Thank you anak ha. Nakangiting sabi naman ni Ligaya. Hindi sumagi sa isip niya. Nagaganap nga silang magpapamilya sa commercial sa TV. Nagulat na nga lamang siya nang sabihin nga ni Jacob na kailangan nga ni Nash nang kasama bago nga nitong proyekto at para mas lalong maging natural ang aktingan nga sa palabas na pagdesisyonan nga nilang kunin na nga lamang ang totoong pamilya nito para makasama sa ad. Nagugutom na ba kayo? Tanong nga ni Jacob habang nasa elevator nga sila. Wala nang nakaschedule na shooting si Noah at tapos na nga rin ang photoshoot nila para sa billboard kung saan magkasama nga silang pamilya. Yet, Papa! Sabi naman ng isa sa mga kambal na si Andrea sabay yakap sa leeg ng papa niya. Nagugutom na pala si Baby Drea eh. Ikaw ba, Baby Thea? Nagugutom ka na rin ba? Nangingiting tanong pa nga ni Jacob sa kambal. Tumango lang si Althea bago nito itago ang muka sa dibdib ng mama niya. Mayayain talaga tong si Baby Thea. Makangiting komento naman ni Ligaya. Si Baby Nash ba? Tanong naman ni Jacob sabay tingin sa ngayon 8 taong gulang na nga na si Nash. Sumimangot naman ang namumulang mukha ni Nash. Panaman hindi na po ko baby. Aniya, na tinakpan pa nga ang mukha gamit ang 2 kamay. Baka isipin po ng kambal baby pa rin po ang kuya nila. Nagtatampo nga nito na sabi na ikinatawa na nga lamang nila Jacob at Ligaya. Di baby kuya na lang. Pabirong sabi naman ni Jacob. Panaman ma si Papa po. Sumbong nga ni Nash sa mama niya. Bakit ano na namang ginawa ng papa mo baby kuya? Pabirong sabi naman ni Ligaya. Bakit niyo po ako pinagtutulungan? Reklamo nga ni Nash na mas lalo pang namula ang muka. Kuya, iyak! Sambit naman na nakaturo pa nga sa kuya niya, si Althea. Nagkatingin na naman silang lahat ng marinig ang boses ng mahiyain na isa sa mga kambal na si Althea. Hindi kagaya ni Andrea na madalang lang kung magsalita, si Althea. Wow Thea, nagsasalita ka na rin. Manghang sabi nga ni Nash sabay hawak sa kamay nga ng kapatid niya na hawak nga ni Ligaya. Kuya, tawa! Sabi ulit na Althea na nakaturo pa nga rin kay Nash. Biglang nabuhayan nga ang loob ni Nash nang marinig ang sinabi ng kapatid niya. Walang ano-ano ay bigla na nga rin siyang tumawa. Mapa, narinig niyo po yun? Ako lang pong kinakausap ni Baby Thea. Masayang sabi ni Nash. Ang galing naman. Anya na hindi mapalis ang ngiti sa mga labi at humarap nga rin siya kay Andrea. Para sana kausapin ito pero natutulog na nga pala ito sa bisig ng papa nila. Pagkatapos nga ng shooting nila, sa commercial ay napagdesisyonan nga nilang umuwi na nga lamang para doon na kumain. Namimiss na raw kasi nila ang lutong bahay nga ni Ligaya kaya mas minabuti na nga lamang nila sa bahay na nga lamang kumain kesa sa restaurant. Habang nagdadrive nga sa matraffic na EDSA ay napansin nga ni Jacob ang billboard sa unahan nila. Dali-dali nga niyang tinawag ang atensyon ng lahat para ituro nga ito. Hulaan niya kung sino ang nasa billboard na yon. Nakangiting sambit nga ni Jacob sa asawa at mga anak niya. Wow, hindi ko akalain na ikakabit nila kaagad. Sabi nga ni Ligaya na hindi maalis ang tingin sa billboard. Isang matamis na ngiti ang pumaskil
sa mukha niya habang nakatingin sa masasayangan nilang muka. Naalala niya tuloy, nung nag-photoshoot nga sila. Nakailang ulit pa nga sila noon dahil hindi ngumingiti si Baby Thea. Pero naging maganda rin ang kuha nila dahil nga sa huli ay natawa ang kambal nang sumayaw nga si Nash sa harap nila. Mukha akong ewan. Natatawang sabi ni Nash habang nakatingin sa sumasayaw nga niyang kuha. Pero tuwang-tuwa naman ang kambal. Ani at napangiti na nga lamang. Hindi rin nakaligtas sa paningin ni Nash ang tinginan ng dalawa na sa likod nila. Unang tingin pa lamang sa billboard ay alam na nga kaagad na puno ng pagmamahalan ang pamilya nga nila. "Mapa, salamat po at binigyan niyo po kami ng masayang pamilya," sabi nga ni Nash. Nang muling umusad nga ang sasakyan matapos ang ilang minuto na nakastuck nga sila sa traffic. Nagkatingin na naman ang mag-asawa bago saglit na lumingon sa mga bata na nasa likuran. "Bakit ba ganyan ang sinasabi mo, nak? Siyempre mahal na mahal namin kayo ng mama mo." Saad nga ni Jacob at bahagyang pinisil ang kamay ni Ligaya na hawak niya. "At masaya rin kami dahil mabait at mapagmahal ka rin na anak at kuya." Dagdag pa nga ni Ligaya. Hindi na nga muling nagsalita pa si Nash at ngumiti na nga lamang bago muling nakipaglaro nga sa kambal. Nakatibing nga niya sa likod ng sasakyan. "Kuya!" sampit ni Baby Thea habang hinihilang ang damit ni Nash. "Yay, kuya!" aniya at tinaas pa nga ang mga kamay. Kuya Nat, love you! Sabi naman ni Baby Drea at hinila rin ang damit ni Nash. Sabay tawa. "Ha, anong sabi mo, Baby Drea? Love you?" Nagtatakang tanong pa nga ni Nash sa kapatid. Tumawa pa nga ito. Natawa rin si Baby Thea at ginawa ang sinabi ng kakambal niya. Love you, kuya, love you! Nagsitulo nga ang mga luha ni Nash nang sa wakas na intindihan na nga niyang sinabi ng kambal. "Mahal ko rin kayo. Baby Thea and Baby Drea, love din kayo ni kuya." Aniya sabay niyakap nga ang dalawa. Napansin naman ng mag-asawa ang nangyayari sa likod pero hinayaan na nga lamang nila ang magkakapatid bagkus ay nagngitian na nga rin silang dalawa. "I love you." Mahinang sabi naman ni Jacob. "I love you too." Tugon naman ni Ligaya. Sa pagkakataong ito, alam nga niyang tama ang pinili nga niyang lalaki na magiging ama ng mga anak niya. Naging mahirap man ang buhay ni Ligaya nung una, sa maling tao ay naging maayos naman ito nang mapunta nga siya sa taong itinakda para sa kanya. Nagkamali man siya sa unang subok, naging maganda naman ang kinalabasan ng take 2 nga nila. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Jacob at Ligaya. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod.